Pharmally Pharmaceuticals is the subject of an ongoing Senate investigation into billions of pesos in contracts for COVID-19 related medical supplies in 2020. But for certified public accountant and tax expert Mon Abrea, what's more problematic is the company's audited financial statements. There you go. All right. I heard you on TV the other day, and you said you had a critique. I will give you, with the permission of Senator Villanueva, just an overview for the senators and for the public. And if you can say it in Tagalog, mas maganda para maintindihan ng tao. Dito po sa usapin, malinaw po Pharmally Pharmaceutical na narehistro lamang noong September 4, 2019. Sa kanila pong line of business or industry G46421, ito po ang ibig sabihin nito, sila po ay nagrehistro bilang wholesaler. Hindi po manufacturer, kundi wholesaler ng mga medicinal at pharmaceutical products. At malinaw din po sa kanilang primary purpose na sila po ay importer. Meaning pwedeng mag-import ng mga produkto pero hindi po nakalagay sa kanilang notes to financial statements kung sila po ay nagkaroon ng importer's license. Nung sila po ay nag-purchase ng 7.2 billion based po sa kanilang notes to financial statements, hindi po naging malinaw kung 7.2 billion ay inutang or additional investment dahil wala po sa kanilang notes to financial statements. Lumalabas po, Mr. Chairman, meron pong material misstatements na hindi po ayon doon sa sinabi nga po ng ating auditor na unqualified opinion dahil ang mga material misstatements po, ito po ini-enumerate natin, kailangan required po kasi ang full disclosure, ito po ay malinaw sa accounting principles at sa ang material misstatements ay lalo na po kung ito po ay related sa fraud or error na talagang magbabago ng financial statements or taxes na dapat bayaran. At sa lahat po ng dokumento, wag po natin kakalimutan, Mr. Chairman, na ang mga tax return po ay pinipirmahan ng taxpayer or ng authorized representative. Ito po ay subject sa perjury. Ibig sabihin po, kapag ka po sila ay nagsinungaling o hindi tama ang mga numero o mga impormasyon na nilagay nila sa kanilang tax returns, ito po ay punishable ng Revised Penal Code at ito po sa Republic Act 11594, ito po yung pinaka-recent na pinasa ng Kongreso at Senado, dinagdagan po yung multa. Maliban po sa 6 to 10 years na imprisonment, if the person who committed the act is a public officer or employee, he or she will also be slapped with a fine not exceeding 1 million pesos, as well as perpetual disqualification from any appointive or elective government post.